Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. And on today's vlog ni Payong Kaibigan ay tuturuan ko po kayo kung paano po mabilis na makapag-register dyan sa e-travel registration website, 'di ba? Na kailangan po nating gawin, 'di ba? Before po tayo lumabas ng Pilipinas. Kung matatandaan po natin yung advisory effective or simula po April 15, 2023 ay requirement po 'yan. Kailangan po 'yan for all outgoing, 'di ba, passengers. Regardless kung kayo po ay OFW, non-OFW, foreigner, balikbayan, basta kayo po ay palabas ng Pilipinas, requirement po 'yan. Okay? So magkakaroon po tayo ng tutorial video. So sana po ay matapos nyo pong panoorin ang video na ito. But before that, syempre, bago po kayo makapag-register dyan sa e-travel, at least 3 days before your scheduled departure, ano nga po ba yung dapat nating ihanda before po tayo mag-proceed doon para at least ready na po tayo. Una po, ihanda po natin yung ating passport kasi as usual, hinahanap po yung passport number doon. Pangalawa po, syempre yung ating flight ticket kasi napaka-importante po ng mga detalye nung flight details like yung airplane nyo, kung kailan po kayo sasakay, diba? Kung saan po kayong aeroplano sasakay, terminal sasakay, kung saan po kayo papuntang bansa. So, kailangan po natin i-supply dyan sa e-travel yan. Siyempre, next one, kailangan po tayong may valid na number sa Pilipinas or sa abroad. Valid din po dapat na mga emails. Okay? Ganun lamang po. Mas simple po ang pagsagot dito sa e-travel kapag palabas po ng Pilipinas. Kasi as of now, nung tiningnan ko po yung website, ay hindi po siya nagre-require na isagot po natin yung ating vaccination details like first dose, second dose. Wala pong mga ganyan as of now. So, depende po kung mag-update po yung website. Okay? So, sana po ay matapos nyo pong panoorin ang video, ang tutorial video natin na ito at isave nyo po yung QR code. Pwede nyo pong i-try or i-simulate na mag-register para at least kapag kayo na po yung magre-register 3 days before your departure ay medyo komportable na po kayo sa pagsagot. Okay? At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel ay please, huwag niyo pong kalimutan na i-click yung subscribe button. Hanapin niyo po yung Payong Kaibigan dyan sa YouTube. Para po sa ating mga kaibigan dyan sa TikTok na hindi po nakasubscribe sa ating YouTube channel. At i-click niyo po yung notification bell para at least lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So, syempre, ang una po natin gagawin ay pupunta po tayo sa ating internet browser, sa ating mga Google. Okay? At search po natin, ilagay natin dyan, etravel.gov.ph. Yan po yung legit na website netong e-travel platform. And then, i-click po natin. Tayo po ay i-redirect sa kanyang homepage. Okay? Uulitin po natin, ito pong pag-register sa e-travel ay kailangan para sa lahat. Crew members man siya or pasahero. Pasahero, kahit kayo po ay OFW, non-OFW, foreigner or balikbayan, kailangan pong mag-register, diba? Papasok ng Pilipinas at palabas po ng Pilipinas. Okay? So yung una, pipiliin po natin kung ano po yung dala nating passport. Kung tayo po ba ay foreign passport holder or Philippine passport holder. Okay? Next one, makikita po natin dyan yung travel type. Pag i-click nyo po yung travel type, magde-display po dyan arrival or departure. So, ano po yung pipiliin natin? Arrival po ang pipiliin natin kung tayo po ay papasok ng Pilipinas. Okay, ulitin po natin. Arrival po yung pipiliin kung tayo papasok ng Pilipinas. Pero kung tayo po ay palabas ng Pilipinas, departure po yung ating pipiliin. Okay? I hope that's clear. Next one is transportation type. Kung ano po yung ating sasakyan. Pandagat po ba yan or panghimpapawid? Siyempre, air po tayo kasi airplane po yung ating sasakyan. Then date of departure. Kung kailan po tayo aalis. Let's say just for example, ang alis po natin ay sa petsa 7, sa biyernes. Yan. Okay? Ilagay nyo lamang po dyan. And then, ilagay nyo po yung inyong valid na email. Okay. So, pwede po yung Gmail, Yahoo Mail. Yan. So, then, kopya nyo lang po. Copy. And then, ilagay nyo po doon sa next one.
And after that, ay i-tick nyo po yung square box po doon. And then, i-click nyo po yung yes. Ayan may box po doon Kailangan nyo po yun i-click. And then, click continue. And then, mag-proceed po tayo sa next, diba, na pagsagot ng form. So, meron po ditong step 1 of 4. Okay? So, personal profile. So, ilagay nyo lang po, dapat itong fill up po natin ay kung ano po yung nakadeclare doon sa ating passport. Okay? And then, ayan, last name. So, importante po yan. Personal details, yung first name, middle name, and yung inyo pong last name. So, yung middle name po natin, optional po dyan. Kung ayaw nyo pong lagyan, ay okay lang naman. Then, passport number, syempre. Napaka-importante po yan, yung passport number natin. Next one is yung ating kasarian. Male or female. Syempre, wait. Sana ba yun? Wala. Ayan, male. Then, birthday. So, yan. Kunyari lamang po. Tayo ay 1982. Yan. And then, March 5. Okay. So, ayan na po. Next is ating citizenship. So, depende po. Tayo po ay Filipino. Ayan. Next is country of birth, kung saan po tayo, kung saang bansa po tayo ipinanganak. So, yan, Philippines. And occupation, kung ano po yung ating trabaho, diba? So, madami po diyang mga choices. Airline crew, clerical or sales, diplomat, domestic helper, entertainer. Kunyari, entertainer ako sa Japan. Hindi, joke lang. So, pwede pong others or kunyari, yan po yung sa akin. And then, ilagay nyo po yung inyong number sa Pilipinas. Ayan. So, dahil flag ng Philippines dyan, number ng Pilipinas ang ilalagay nyo. Pero, pwede nyo po yung baguhin. So, pwede nyo pong gamitin yung number nyo sa abroad. Okay. So, sa Pilipinas ang gagamitin ko, 0920-547-5400. Ayan, okay? And then, i-click po natin yung next. Simple na lamang po guys ang pagsagot ng e-travel kapag tayo po ay palabas ng Pilipinas. Hindi po kailangan dito ng vaccine details, okay? Permanent country of residence, kung saan po kayong bansa talaga nakatira. Permanente po so sa tayo po ay sa Pilipinas, permanenteng naninirahan. Ayan, hindi po yan sa abroad natin na address. Then, province. So, syempre nakita nyo na po sa mga video ko dati. Ako po ay from Akalan. Yan. Then, yan. Tapos, Municipality of Banga. And, yan. Barangay. So, siya ay may mga drop-down menu data based po doon sa mga information na nauna nyo na pong sinagot. So, ayan. Ito po kasing house na yan, mga mandatory yan. So, kung wala naman po kayong idea kung anong number na inyong bahay, building or street, di ilagay nyo lang po ulit yung barangay nyo. 'Di ba? Para simple lang. Itong address na to, line number 2, optional. So, kahit wala na pong sagot dyan sa pangalawa. Then, click nyo po yung next. Okay. So, next one is yung travel details natin. Departure via air. So, di ba sinabi ko kanina, April 7 ang alis. Country of destination. Saan po ba ang puntan nyong bansa? Di ba? Yung pupuntahan po talaga ninyong bansa, hindi ko yung mga dadaanan ninyong connecting flights. So, kunyari sa Saudi Arabia ako. Next na tanong, are you an overseas Filipino worker? Yes po ang sagot natin dyan. OFW classification. So, land-based lang yan or sea-based. So, land-based po tayo. Purpose of travel. So, ayan po, may mga pagpimilian naman yan. So, kung kayo po ay OFW, syempre, ang ilalagay po natin dito sa purpose of travel ay for work
or employment. And then traveler type. Tayo po ba ay pasahero? Kung pasahero ay the aircraft passenger. Pero kung parte po kayo ng flight crew or staff ay the flight crew ang piliin nyo po. Pero dito tayo sa passenger. Okay? Name of airline. Diba? Very self-explanatory naman po yan. So gagamitin po natin si Saudia para madali lang siya. Saudia. Yan. Next is, syempre, kung may airline ka na, hanapan ka ng flight number which is makikita mo dapat sa iyong ticket. Okay? And then, airport of departure, kung saan ka po sumakay na airport. So, just for example, NAIA Terminal 3 o Ninoy Aquino, let's say for example, Terminal 1 ako sumakay, ganyan. Next, in seat or bed number is optional. So, hindi na po pwede naman po yung hindi sagutan. And then, click nyo po yung next. So, step 4 of 4, malapit na po tayo matapos. Kindly double check the information before po natin i-submit. So, ayan, pangalan, passport number, okay, ganyan. Next, pag na-ensure nyo na po na tama yan, ay click nyo po yung submit. Okay. And that's it guys. Congratulations. Magde-display na po yung QR code. So ayan po, pwede nyo po yung i-screenshot like this. Yan. So depende po ang pag-screenshot sa kung anong klase ng phone meron tayo, and then save nyo po sa inyong gallery. Or pag na-screenshot nyo po, pwede nyo rin pong i-click itong download QR code as image para po magdiretso sa inyong gallery. Ayan, download nyo yan. Yan. So, download. And then, pag open nyo, so andun na po yan, nakasave po sa inyong gallery. Okay? Kung gusto nyo pong i-screenshot, wala naman pong problema. At ang sabi po dyan, pwede nyo pong ipakita ang QR code na ito, di ba? Kung saan man po hinahanap or kung saan po may mga scanner. So don't worry guys, ito pong information na nilagay ko dito. Pangalan ko lang po ang tama dyan. Yung passport number ay dami po yung nilagay ko. Just for the sake of presentation. Okay? So marami pong salamat. I hope na natulungan natin kayo or naturuan ko po kayo kung paano po mag-register sa e-travel kapag tayo po ay palabas ng Pilipinas. Just in case may mga questions po kayo, ay ilagay niyo po yan sa ating comment section sa baba at pipilitin po natin sagutin sa lalong mabilis na panahon. Okay, marami pong salamat guys. Ready.